Walang humpayang drama sa Las Vegas matapos ideklara ang majority draw kina Manny Pacquiao at Mario Barrios. Ngunit may nagsasabing hindi na dapat paglaanan pa ng isa pang gabi ang rematch. Yes, gusto ni Pacquiao na balikan agad ang laban, malinaw naman kung bakit. Kapag naipanalo niya ang korona ng WBC welterweight, mapapasama siya kina Bernard Hopkins at George Foreman, mga mandirigmang nagkampeon lampas 45. Para kay Pacman, mahalaga ang berdeng sinturon kahit pa madalas tayong mapapailing sa kalakaran ng mga sanctioning body. Natural ding gustuhin ni Barrios ang part 2, kahit naniniwala siyang malinaw ang kanyang panalo. Alam niyang hindi siya kikita ng kasing laki ng kinita niya dito laban sa iba. Sa karaniwan, makatarungan ang rematch kapag ang A-side na gaya ni Pacquiao ay tila nadaya sa desisyon. Problema nga lang, kakaunti na ang natitirang laban sa bulsa ng isang 46 na alamat. Mag-uukol pa ba siya ng isa pang pagod para sa parehong pangalan? Hindi naman naging electrifying ang 12 round para maibenta muli sa $80 na pay-per-view ng PBC. Mas mainam humanap ng ibang makakaakit ng interes. Isang pangalang may hatak sa social media at may husay na swak sa presyo, sumasagi agad si Teofimo Lopez sa isip. Batang bituin, may ring at WBO Junior Welterweight crown, sariwa mula sa impresibong panalo kay Arnold Barboza. Kailangan lang niyang umakyat at siguradong bubuhos ang diskusyon. Hindi kailangang si Lopez mismo ang susunod, ngunit dapat hindi si Barrios. Sayang ang mga natitirang gabi ni Pacquiao kung uulit lang sa hindi ka panapanabik na yugto. Samantala, nasa listahan din na pwedeng makalaban ni Pacquiao si Tank Davis na siguradong hahatak ng maraming manonood. Sa kabilang panig, ibang kwento ang kay Tim Tszyu. Matapang niyang sinabi bago harapin si Sebastian Fundora na handa siyang mamatay sa ring, ngunit matapos ang ikapitong round ng rematch bigla siyang tumigil. Nakapagtataka dahil gumaganda na sana ang kanyang rally. Maaaring may nadama siyang kakaiba sa katawan o baka sa isipan. 3 sa huling 4 niyang laban ay sobrang marahas, lalo na ang matinding bugbog kay Bakram Murtasalyev kung saan 4 na beses siyang bumagsak. 30 taon pa lang si Tszyu, ngunit baka oras nang mag-isip kung sulit pa ba ang bawat pag-akyat sa entablado. Tahimik mang lumisan, mas maiging umalis ng buo kaysa maubos sa labas ng oras. Sa gitna ng mga kwentong ito, patuloy na nagtatalo ang isip. Kailan nga ba dapat itigil ng mandirigma ang pakikipagsuntukan? Kay Pacquiao, malinaw pa rin ang sagot, hindi ngayon. Ngunit kung muling babalik siya, mas mabuti nang tumapat sa bagong muka, hindi sa kalaban na katatapos lang niyang habulin sa talaan. Ang rematch kay Barrios ay parang pag-inom ng malamig na kape. Pwede, pero walang saya. Mas mainam maghain ng bagong timpla na sasalubungin ng mga mata at bulsa ng manonood.